Hello! Welcome to my vlog! Happy Saturday everyone! Walang pasok ang mga bata. Samahan niyo ako! Gagayak natin ang aming tanghalian. Ako'y magpapakbet. Yan! Uy! Guys, kung hindi niyo matanong, very expensive. Ang mahal ng kamatis ngayon. Bakit kaya? Sobrang mahal. Pag nagmura naman guys, hindi naman tayo pwede mag-stock kasi madali siyang mabulok. Diba? Tignan nyo guys. Maliit man, pero mahal naman. Buti pa tong kalabasa oh. Kalabasa, shout out! Binigay na lang sa akin. Kasi sabi niya, bumili daw bago. Kahapon pa daw to. Kung gusto ko daw ng luma. Ano naman ngayon kung luma, babalatan mo lang din naman yan, di ba? Pwede na. Di ba kalabasa pa rin naman pag nabalatan. Kaya sabi ko, di salamat, yan na lang. Bakit kung luma? Babalatan ko lang naman yan eh. Pagbalat kalabasa pa rin naman yan, di ba? Luma, bago, pareho lang yon. Nasa nagluluto lang yon kung masarap ka talaga magluto. Ang yabang eh. Pero, shout out! Kaya nga sabi nila, ba't ang lulusog namin eh? Hindi. Kaya nga daw ang lulusog namin kasi, syempre, masarap magluto ang inyo, Ate Net. Pero yabang po, di ba? Alam nyo, sige, samahan niyo po ako habang naggagayak ng aming ng aming ulam ngayon for today. Bago kayo manood, bago nyo umpisan panonood ng aking video, sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po para updated po kayo sa vlog ni Ate Net. Sa araw-araw routine ng kanyang buhay. Sa araw-araw, umaga pa lang, busy na siya sa pag-asikaso sa mga anak, asawa. Siyempre, araw-araw din niya nagluluto. Diba po, ito, luto time. Pakbet naman tayo ngayon. Alam nyo guys, sa totoo lang, mas masigla ako pag gulay ang ulam. Kasi na-observe ko po, pag manok, baboy, paulit-ulit, papalit-palit, alternate lang, nanghihina ako, nagkakasakit ako. Pero, ewan ko ba sa mga anak ko, bakit parang, basta masaya sila pag baboy, ewan ko, alam niyo sa totoo lang sa probinsya, madalang kami kumain ng baboy. Opo, kung hindi isda gulay, yan lang po. Dito mga bata, pag gulay, matamlay, akala mo may patay. Ano ba yun? Sabi ko, bakit ayaw nyo? Tapos magbubukas sila ng aking rep. May makikita silang frozen. Yun ang gusto nila, frozen. O di kaya, pag may itlog, yun, ipiprito nila. Kaya yung kumusta naman yung gulay ko, kami lang mag-asawa ang kumakain. Pero, yung sa pangalawa ko, mahilig yun sa gulay. Yung bunso, mahirap pakainin ng gulay. Yun ang, sabi ko nga, kumain kayo ng gulay kasi masustansya yan. Di ba, tingnan nyo sa probinsya, madalang magkasakit ang tao dahil panay gulay, sariwang gulay. Dito sa Manila, naku po, parang di sila nasanay talaga sa gulay. Pero alam nyo guys, tulad nito, napakamahal. Akala nila, pag gulay, mura. Ano ka? Hindi. Yan sila nagkakamali. Sobra. Ako kasi, kung tutuusin, pag ako nasunod, gulay isda na lang. Maganda pa sa katawan, hindi ka pa matakot kung ma-high blood ka, 'di ba? Parang ako, 'di ba? Parang may trauma ako sa kasi, 'di ba? Naitakbo nga ako sa ospital dahil tumaas yung dugo ko. Ngayon, alam nyo guys, sa gabi, kahit gutom na ako, tinitiis ko, hindi ako makain ng kanin sa gabi. Kainin ko lahat, wag lang kanin. Pero pagdating naman ng tanghali, yan, kakain ako.
Kasi sa tanghali kasi guys, sa totoo lang marami tayong ginagawa. Natatagtag tayo, saka hindi naman tayo natutulog. Hindi tulad ng gabi, matutulog na tayo. Diba po? Kaya natakot ako. Natakot talaga ako. Mula nung nagkasakit ako ng ganun. Tignan niyo yung kalabasa, binigyan lang to. Diba po? Sabi niya sa akin, gusto mo ng kalabasa? Kasi bumili akong bago. Pero luma lang to. Gusto mo ba? Sabi ko, oo, bakit? Pag binalatan niya, kalabasa pa rin naman ah. Diba? Tingnan nyo. Luma na daw po kasi. Ating hiwain na po. Luma na daw po kasi. Tingnan nyo. Diba po? Pag binalatan, kalabasa pa rin naman. Ayan po, binigay niya sa akin. Maganda pa naman po, diba? Kahapon lang daw po to. Kaya lang, bumili na naman daw po siya ng bago. Kaya, ating balatan. Nakatipid po, nakalibre ng kalabasa. Tinanong niya ako kung bibili pa ako ng kalabasang bago. Kasi may luma daw siya, akin na lang daw. Kaya sabi ko, salamat. Di ba? Malaking ano yan. O, tignan nyo ngayon, guys. Kalabasa pa rin naman, di ba? Kahit luma siya, kalabasa pa rin yan. Diba? Pasensya na po kayo. Masyado talagang highway itong aming bahay. Talagang daanan ng lahat. Hindi mo makontrol yung mga dumadaan. Yan. Diba po? Salamat sa nagbigay. Alam nyo guys, sa totoo lang nakakatuwa. Ang hiling nila ako bigyan ng gulay kasi alam siguro talaga nilang mahilig ako sa gulay. Meron din akong kapitbahay. Pag yan nag-harvest ng ano, kahit anong gulay niya, binibigyan ako. Tapos meron din isa. Marami siyang malunggay sa paligid ng bahay niya. Hindi daw sila mahilig sa malunggay. Naalala daw niya ako lagi. Saka sa akin niya binibigay. Sa akin niya binibigay. Sabi ko, salamat. Salamat. Alam niyo ba, pag binili niyo malunggay dito, ilang tangkay? Siguro 4, 5 tangkay, 10 piso na po yun. Grabe dito guys, walang libre. Gusto mo kumain ng gulay? Eh di bumili ka. Di ba? Tama nga naman, eh di bumili ka. Isa naman kami magtatanim dito guys. Tingnan nyo naman yung aming bahay. Saan kayo magtatanim? Halos nakasemento lahat. Wala naman lupa. May lupa kami dito. Tanong nyo saan? Tanong nyo kung saan yung lupa ako dito. Siret. Sabihin ko na. Nasa paso. Pag pinakialam mo yun, papabarangay ka. Pag nakialam ka dito ng lupa na may lupa sa may paso, pababarangay ka, kaya huwag ka makikialam dito sa lupa na may lupa. Lupa mo, tapat mo. Huwag ka makikialam sa mga lupa nilang ng apaso. Di ba po? Yan paano kami makakapagtanim? Dito kasi, yung kapitbahay kong may malunggay, may space siya sa harapan ng bahay nila. Ako, wala ng space kasi sobrang highway. Saan ka magtatanim dito? Panidaanan ng motor, daanan ng tao. Naku po, hindi na lang. Dati nga mahilig ako magtanim ng halaman guys eh. Konti na lang halaman ko ngayon. Dahil wala naman akong mapaglagyan. Sobrang hilig ko sa halaman. Wala akong mapaglagyan. Kaya sabi ko, wag na nga lang muna maghalaman. Kasi pag gising mo ng umaga, bale-balentong na nalaglag na, nasagi, di man lang pinulot, di ba? Shout out naman sa mga dumadaan, nakikidaan na nga lang kayo guys eh. Pakipulot naman. Di ba? Pero wala na ako nang gana magtanim. Diyos ko, hindi na. Saka na lang siguro pag
Pag naayos na po yung terrace namin sa taas, kasi balak ng asawa ko palakihin, tapos sementuhan. Doon ko na ilagay mga halaman ko. Walang makikialam. Diba? Doon ko na lang po ilalagay. Tignan nyo guys yung kalabasa. Eh diba po, malaking tipid oh. Tinanong niya ako kung gusto ko ba ang lumang kalabasa. Paano luma? Sabi ko. Luma na daw eh, kasi nakabili na daw siya ng bago ngayon. Eh sabi ko, pagtingin ko, ala, pwede pa naman yan ah. Akin na talaga yan, sabi ko eh, ang mahal ng kalabasa. Isang pisong, 10 pesos ang isang pisngi. Isang pisngi po, 10 pesos. Kaya nung nakita ko, yun na lang, salamat, bibigay mo sa akin. O, diba, nakatmura, nakatipid. Alam mo, practical ang buhay ngayon. Pag may nagbibigay, tanggapin. Diba po, binigay naman po yun eh. Binigay, hindi naman natin hiningi, binigay yung kusa. 'Di ba po? Ako pag may nagbibigay ng gulay sa akin dito, grabe pa, salamat ko. Grabe. Kaya siguro gusto nila ako bigyan ng gulay dito. Malunggay, alugbati, kahit ano diyan, basta pag binigay. Natanggap ko. Good morning, good morning! Kumusta tayo lahat? Alam nyo ba kahapon, napakasama ng pakiramdam ko. Grabe. Alam nyo ginawa ko ngayon? Uminom ako ng maligamgam na tubig, siguro 2 baso. Pinagpawisan ako. Sabay naligo ako. Eto naman ang yung lingkod. Masigla na naman. Tayo magluto. Samahan nyo ako. Samahan nyo ako sa paggagayat at mamaya papakita ko sa inyo paano iluto. Mamaya balikan ko kayo. Hello, iluluto na po natin yung pakbet na na aking biniling pananghalian. Tingnan nyo guys. Yan, nagayat ko na. Tingnan nyo, binigay na kalabasa. Di ba po? Wow! O, di ba po? Sayang naman. Binigay lang sa akin. Alangan, hindi mo tanggapin, di ba po? Sayang. Magkano na yan? 10 piso kaya. Tapos, lagyan natin ng pork. Sasahog natin. Tapos, meron ako dito, guys. Ipiprito ko. Yan, ang terno ng pakbet. Ternong-terno. Okay, iluluto na natin yung gulay na pakbet. Ito, iluluto na po natin. Iluluto na po natin. Anak ko po, ang init na ng Sandali. Ano na po, sabay-sabay na po dahil mainit na po yung mantika. Ay! Sobrang init. Napaka-init. Yan, sabay-sabay na po. Alam nyo guys, ang pakbet sa amin, hindi ginigisa. Hindi po ginigisa. Sinasabay-sabay yan. Hindi po yung ginigisa. Pero dito sa Manila, wala. Nasanay na ako dito sa Manila kasi yung asawa ko, nagigisa po sila. Yan tuloy, hindi na tuloy ako marunong yung hindi ginigisa. Nasanay na ako sa ginigisa. Lagyan na po natin yung kalabasa. More kalabasa. Salamat sa nagbigay. Yan na po. Diba po, ang ganda pa ng kalabasa. Sayang naman. Sayang naman. Sabi niya sa akin, gusto ko daw ba ng lumang kalabasa dahil may bago na daw siyang kalabasa. Diba? Sabi ko, ano pinagkaiba? Kung pag niluto yan ay pag binalatan ko yan Diba po? Yan. Lagyan na rin po natin to. Okay. Balikan ko kayo pag pag luto na. Pag luto na po, babalikan ko kayo. Ayan.
Sangkot siya natin mabuti. Pakbet, tsaka pritong isda. Pritong isda ang ating ulam for today. Ngayon, ang laki yung binili ko. Ito po yung terno. Okay, babalikan ko kayo pagpaluto na po. Hello, ito na po. Luto na po ang ating pakbet. Ito na po. Luto na. Ready to eat na po. Ayan na po siya. Yummy. Ito po yung aming isda. Nagprito na rin po ako ng isda, guys. Ayan. Yan. Inaantay ko na lang po sila kasi kakain na po kami. Kain po tayo. Kain po. Okay, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Pakitapos po ang buong video. And please don't forget to subscribe. Maraming salamat. Thank you so much everyone. And God bless us all. See you next my video. Bye-bye.